Yes, good morning po sa lahat. Ang ating pong topic ngayon ay the essentiality and clarity of Pauline doctrine. Ang ating pong verse ay Romans 2:16 at saka 16:25 at 1 Timothy 1:11. Ang ito po yung ibig sabihin ang kahalagahan at kalinawan ng Pauline doctrine. Bago po tayo bago po tayo natin sabitin yung ating mga verses ay Romans 2:16, 16:25 and 1 Timothy 1:11 ay magpipray po tayo. Pero bago po tayo magpray, bibigyan ko muna kayo ng intro. Kasi sa panahon po ngayon, yung pong ating mga leader ng church na tumitindig sa harapan ng ating pulpito, tumitindig sa pulpito ay lahat po naman mga nagbabasa, lahat na nagba-Bible study ng mga Kristiyano na hindi po nakakaunawa ng kahalagahan ng doktrina. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung Pauline doctrine ng mga doktrina na hindi po nakakaunawa ng tamang doktrina na ating dapat na susundan ay naliligaw. Masakit pong pakinggan, pero yan po ang katotohanan. Naliligaw po. Yung pong mga iba ay basta na lamang huhugot ng mga topic, ng mga verses, lalo na sa preaching, huhugot ng topic sa iba't ibang books, kumukuha sa halimbawa sa Psalm, sa Proverbs, sa Old Testament, sa Synoptic Gospel, Hebrew, Revelation at iba pa. Huhugot po sila doon ng topic, tapos pag-uusapan, tapos ia-apply, ipamumuhay, naliligaw po sila. Hindi po nila alam na mayroong distinction ang mga doktrina. At detalyado po ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naliligaw po sila. Alamin muna, dapat nila ang dapat para kung kanino ba ang pinag-uusapan. Ang mga aral na yun, hindi ko po sinasabing yung pong lumalabas doon sa doktrina na para sa atin, kasi tayo po ay body of Christ yung para po sa atin ay yung pong nanggaling kay Paul, yung mga sulat ni Paul, yung Pauline epistles. Pag hindi po galing dito, ibig sabihin po ito ay patama sa Israel paglabas na po dito sa 13 books ni Paul. Kaya po ang ating topic dito ay essentiality, clarity of Pauline doctrine. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano po? Dapat ay buksan nyo pong mabuti dahil ang detalyado po ang pagliligtas ng Diyos. Kaya kapag kayo ay may confusion, talagang mahirap po dahil si God po ay hindi po siya ang author ng confusion, ng pagkalito. Ang author po ng pagkalito ay kaaway. Alam nyo ba na kaya ito ay merong ganito? Alam nyo ba na ito masakit itong pakinggan ha? Kapag ka hindi nyo naunawaan ang Pauline doctrine, ang Paul epistles, ang mga sulat ni Pablo, kayo po'y naliligaw. Naliligaw po kayo. Dahil sa sulat po ni Pablo, sinabi po yung ganito ha. Tingnan po, babasahin ko ito sa Bible. Wala pa tayo doon sa ating topic. Basahin lang muna natin sa Bible. Ito, sabi dito sa 2 Corinthians 4:3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Ibig sabihin, hindi kayo ligtas. Lost. 2 Corinthians 4:3 yan. Tapos yung sumunod na verse, yung 4:4, sabi dito, in whom the God of this world, sino ba yung God of this world? Si Satan, had blinded
the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. So, hindi daw po sumisikat yung maluwalhating ebanghelyo ni Kristo doon sa mga natatakpan, yung binubulag ng kaaway ng Diyos ng sanlibutan ito. So napakalinaw po, hindi po ako nagsasabi. So kailangan pong unawain ninyo na meron pong essentiality, meron pong clarity, meron pong kahalagahan, may kalinawan ang doktrina po ni Pablo, ang sulat ni Pablo. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano po? Sige po, pag-uusapan natin yan. Why do we strive to know this? Bakit po tayo nagsisikap na malaman ito? Because sapagkat wala ng iba, ito iyong nagpapahayag na merong maliwanag na kasagutan sa mga hintil, para kupkupin ng banal na Diyos at dalhin sa kanyang pagliligtas. So ito po, wala nang iba, sapagkat wala nang iba, ito yung nagpapahayag na merong maliwanag na kasagutan sa mga hintil para kupkupin ng banal na Diyos at dalhin sa kanyang pagliligtas. So yan po, yan, ilagay natin dito. Okay, yan po muna siya. Yan. Ang sabi po sa nawawala tayo. Yan. Ang sabi po dito sa mga verse natin sa Romans 2:16, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa aking ebanghelyo. Sinasabi po ni Paul, according to my gospel, meron po siyang authority po na kanyang sambitin ito. Bakit? Sige, ipagpatuloy po natin sa Romans 16:25. Ngayon sa kanya na may kapangyarihan na patatagin kayo ayon sa aking ebanghelyo. Ito kiniklaim na naman niya, my gospel, according to my gospel, at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa paghahayag ng hiwaga na inilihim mula noong una pa sa sanlibutan. So ito'y hiwaga, ito'y lihim, ito'y mystery po ito. Tapos doon sa 1 Timothy 1:11, sabi dito, ayon sa maluwalhating ebanghelyo na pinagpalan Diyos na pinagkatiwala sa akin. So yun pala, kaya pala sa kanya, kaya siya mayroong authority na sabihin ay ipinagkatiwala sa kanya. Yan, pinagkatiwala po sa kanya Kaya siya ay mayroong karapatan na sabihin na according to my gospel, ipinagkatiwala sa kanya. So, tayo po'y manalangin. Ano po? Amang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Muli po, ako po'y magpapahayag ng iyong banal na salita. Ako po'y inyong palakasin sa oras na ito. At hinihiling ko rin po na patuloy niyo akong gamitin, at hinihiling ko din po na yung mga taong makakapanood ng video na ito ay mabuksan ang kanilang isipan at masubukan po yung katotohanan. Yan lang po ang aking tanging hiling. Ako po ay walang business sa kanilang pagkatao. Ang akin pong mahal ay ang kanilang mga kaluluwa. Gusto ko po silang maligtas na katulad ko.
na katulad naming membro ng Body of Christ. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, patuloy po tayo. Ano po? Yan. Nilagyan niya ng distinksyon o pagkakaiba mula sa ibang gospel. Nilagyan ito ng Diyos kasi nung ibinigay niya yung mga Old Testament na dapat sundin yung batas, tapos ngayon meron pagkakaiba dito sa ibinigay niya kay Pablo na ito ay para sa lahat ng membro ng Body of Christ, kung ikaw man ay Israelita, Hudyo o non-Jewish, yung hindi ka Israelita. So pag sinabing hindi ka Israelita, non-Jewish people, yung katulad ng mga Japanese, katulad ng mga Filipinos, katulad ng mga Americans, Chinese, ganyan, Europeans, lahat, mga Koreans, lahat. Ibig sabihin yung lahat na makakaunawa ng mga pahayag na ito ni Pablo, makakaintindi at may pamumuhay, sila magiging membro ng Body of Christ. Lahat ng maniniwala na kaya namatay siya ang ating Panginoong Kristo sa krus ay dahil ng ating kasalanan at siya muling nabuhay, sila ay member ng Body of Christ. Nasaan ba yung mga word of salvation na yan, mga verses of salvation na yan? Nasa sulat po ni Pablo. Kaya po essentiality, clarity, o Pauline doctrine. Huwag po tayong lalabas. Kung ang gusto natin ay kaligtasan, huwag tayong lalabas doon sa sulat ni Pablo. Kapag tayo lumabas doon, naliligaw po tayo. Magkakameron tayo ng confusion. Kung gusto nyo namang lumabas, yun po'y aral lang sa ating magandang pamumuhay. Hindi ko po sinasabi paglabas ng Pauline doctrine, ng Pauline letters, yan ay masama para sa atin. Hindi po. Aral din po yan para sa ating magandang pamumuhay, para tayo mamuhay na righteous. So yan po yung essentiality, clarity ng mga sulat ni Pablo. Meron pong distinction para hindi po kayo maliligaw. Ano po? Yan o. Nilagyan ng distinction o pagkakaiba mula sa ibang gospel. Mula sa ibang ebanghelyo katulad ng Synoptic Gospel, kay Matthew, Luke, Mark at saka John. Iba yun kaysa doon sa gospel na sinasabi ni Pablo. Excuse me. Para maunawaan mula sa lupa, kinuha, dinala sa langit si Pablo, kinausap ng Panginoon doon, binigyan ng instruksyon doon sa langit, tapos pinagkatiwala sa kanya itong mga sulat na ito para maibigay sa tao. So yun po ang mahalagang papel ng ating Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po dating kalaban ng Diyos. Ang kanyang pangalan pa noon ay si Saulo. Kalaban po siya ng ating Panginoong Kristo sapagkat pinag-uusig, pinapatay at pinausig ng ating Apostol Pablo noong ang pangalan pa niya Saulo, ang lahat ng mga membro doon sa itinatag ng ating Panginoong Kristo na samahan yung the way, yung ang daan. Hindi po yung ang tamang daan, baka po magkamali kayo. Yung the way. So, yun po, pinag-uusig niya at pinagpapatay at ipinabilanggo. Pero nung tinawag na siya ng Diyos, ibinukod na po siya ng Holy Spirit doon sa Acts 13:2 at doon po pinagkatiwala na sa kanya itong ebanghelyo na ito. Na-convert siya ng Acts 9, pero sa Acts 2, ibinukod na siya ng Holy Spirit. Ibinigay na sa kanya itong tungkuling ito, itong ministry na ito, kaya siya naging apostol. Doon siya naging apostol. Kasi hindi siya pwede lumapit sa mga hintil kung hindi mapapalitan ang kanyang pangalan, dahil hindi tatanggapin ng hintil ang pangalan Saulo. Kaya ang ganda ng timing ng Panginoon. Perfect ang timing ng Panginoon. Ano po? Yan. Yan o. This will free us from the question, how will we be saved? Kung paano tayo maliligtas. Who will be saved? At sino maliligtas? Where will we go? At saan tayo pupunta?
Ano po ang ibig sabihin ng rapture at saka yung second coming ni Kristo? Yan po yung magkaiba. Yung pong iba pinagsasama yan eh. Kaya ang ating pong topic ay clarity, yung essentiality and clarity of fallen doctrine, para maintindihan po natin mabuti ano ba yung rapture, ano ba ano ba yung second coming of Christ. Yan. Yan. Yan o. How will be saved. Yan po, how will be saved. Ano po? Sabi po dito, ang susi sa kaligtasan ay yung mapakinggan mo. Meron po tayong verse niyan. Kung lagi po tayong makikinig ng makikinig. Ano ba yung verse niyan? Tingnan natin yung verse ng Romans 10:17, yung sa pakikinig. Hindi natin nailagay dito Romans 10:17. Tingnan lang natin. Buksan ko yung Bible ko. Romans 10:17. Sabi dito, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakakinig at sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, kailangan makinig po tayo ng makinig. Ano po? Hindi po tayo, wag po tayong titigil ng pagbabasa. Mas marami pa nga yung oras natin. Pag minsan sa YouTube, sa Facebook, pag nabababa tayo sa internet, pero nakukulang tayo sa Word of God. Kaya kailangan po lagi tayong makinig, magbasa. Yan Ang salita ng kaligtasan, 1 Corinthians 15:1-4, tayo po yung makakameron din ng topic na ito, yung the word of salvation, yung 15:1-4, i-discuss natin yan kasi kalimitan itong 1 Corinthians 15:1-4, ini-express lang tinutuldo ka na, walang pamumuhay, hindi nila inaalam at hindi nila hinihimay ang bawat verses na naririyan. Basta na lang babasahin nila, ini-express, pagkatapos ng expression, period na agad, tinutuldukan. Pero ano yung kanilang uri ng pamumuhay? Kailangan ipamumuhay natin yan. Meron tayong topic niyan, abangan nyo. Itong sinasabi nating ang salita ng kaligtasan, 1 Corinthians 15:1-4, Romans 10:9, hindi mo kailangan agad tanggapin kung paniniwalaan mo na ang ginawa niya sa krus. Kailangan pag sinabi mo, tanggap mo ba ang Panginoong Kristo? Hindi dapat natin tanggapin. Dapat alamin muna natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus. Dapat natin paniwalaan bago natin tatanggapin yung mga pahayag na yun. Paniniwalaan natin, ang pinaka-importante, yung faith natin, yung ating paniniwala na siya ay namatay, inilibing at nabuhay bago mo tanggapin. Yun, tama nga naman, bago mo tanggapin, alamin mo muna, paniwalaan mo na siya ay namatay, inilibing at nabuhay. Sampalatayanan at isabuhay. At pagkatapos ng proseso ng biyaya ng Diyos, kailangan maging mabuting nilalang. Ephesians 2:10. Gumawa ng kabanalan sa pamamagitan ng paglakad sa kanyang espiritu. Galatians 5:16 and 25. At lumayo sa nasa ng laman. Romans 8:5-6. Yan ang mga instruction na dapat natin gawin. Hindi pagkabasa natin ng Romans 15:1-4, tutuldukan agad, ligtas na agad tayo. No, kailangan alamin natin.
alamin natin lahat yung instruction na nanggagaling doon sa Pauline doctrine, doon sa letter of Paul, yung mga sulat ni Pablo. Alamin natin. Halos lahat dapat alam natin yan. Nariyan ang mga instruction. Ang susi, ito. Ito ang susi. 1 Corinthians 15:1-4. Dahil yan yung word of salvation. Pero dapat alamin natin lahat. Yung instruction ni Paul, yung kanyang warning, yung kanyang direction sa mga salita ng Diyos na itinuturo niya para sa atin. Alamin natin mga kapatid. Hindi ito automatic na ang isipan mo ay mabuti agad. Siya nga naman, mabuti agad. Pagka naintindihan mo yung 1 Corinthians 15:1-4, hindi automatic yun. Mabuti agad. Alahanin mo na mayroon pa tayong freedom to choice. Meron pa rin tayong freedom to choice ang mga tao para magkasala. Kaya isinulat ni Paul ang mga tagubilin para umiwas dito. Kaya nga dapat babasahin natin lahat yung Pauline doctrine, yung Paul's epistles. Basahin natin lahat kasi naroon yung mga tagubilin niya Kasi meron pa tayong freedom to choice. Yung ating katawan naghahanap pa. Paano natin mapapalakas ang ating inner man. Naririto rin. Pinapaliwanag din ni Pablo. At paano natin ipuput off yung ating old sinful nature. Naririto pa rin yun Kaya hindi automatic na ikaw ganyan agad. Hindi agad yun automatic na gano'n. Tapos ititigil mo yung iyong pagbabasa. Maliligaw ka, magkukonfuse yung mind mo. Ligtas na ako. Pero malayo ka naman. Hindi mo mahal yung salita ng Diyos. Nalaman mo lamang yung 1 Corinthians 15:1-4. Tapos tumigil ka na. Tapos sasabihin mo, pag ipangangalanda ka mo, ligtas na ako. Hindi mo pa alam kung paano mo kukontrolin ang sarili mo. Kaya, malakas ang nasa ng laman dito sa loob ng ating katawan. Kaya kailangan intindihin mo ito. How will we save? Intindihin mo yan. Hindi basta yung pagkabasa mo, piperiudan mo agad yung 1 Corinthians 15:1-4, ligtas ka na agad. Hindi yun automatic na ganun. So, naintindihan nyo na yan. Palit na tayo ng topic. Yan. Natapos na natin itong how will be saved pala. How will be saved. Tapos na natin yan. Yung number 2, who will be saved? Sino ba yung maliligtas? Yan ang tanong. Sino ba yung maliligtas? Ito pala yung Romans 17. Naganap ako sa Bible. Inilagay ko na pala dito. Yan. Para yung mga verse natin. Sorry po. Ito, importante ito sa Galatians 5:16 bago natin buksan itong part 2. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Yan, tama yan Lalakad tayo sa kanyang Espiritu. Ngayon, naintindihan mo nga yung 15:1-4. Hindi mo naman ito nababasa, hindi mo ito paano ka makakaiwas sa kasalanan? Tuloy pa rin yung nasa ng iyong katawan kung hindi mo ito maintindihan. Tapos sa 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Tapos itong Romans 8:5, ito yung mga kasamang verse doon sa ating chapter, part 1, PowerPoint 1, yan. Sa Romans 8:5, sabi dito, for they that are after the flesh do the mind things of the flesh. Tama, Kaya nga may mga direction, may mga warning si Pablo ganito ang gagawin nyo. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Sa 6, for to be carnally minded is death. Patay ka kung ikaw ay carnally minded. Yes, alam mo nga yung 15:1-4. Pero you are still carnally minded. Nag-green joke ka pa, tuwan-tuwa ka pa. Gusto mo ma-attract yung tao dahil dun sa iyong joke na green. Carnally minded ka dyan. Paano mo madidisplay ng sarili mo kung hindi mo alam ito mga verse na ito? Ang alam mo lamang 1 Corinthians 15:1-4. Sige nga. For to be carnally minded is death. Patay ka pa rin. Kahit alam mo yung
Kaya kailangan yung living doon sa Word of God. Meron tayong topic niya mga kapatid. Maganda po yun, ginagawa ko. Maganda po yun sa tulong ng Banal na Espiritu ng Diyos. Yun po ang ating, baka susunod natin. Ano po, yan. Ito na yun, oh. Ito na yung who will be saved. Who will be saved. Yung unang-una, sabi dito, naku, hindi natin na ilagay na naman. Yan. Who will be saved? Body of Christ po yung masisave. Ano po? Ngayon, hindi ko po nailagay yung ating mga outline. So, babasahin ko na lang po. Pakinggan nyo mabuti ha. Sorry. I'm very sorry po. Sabi dito, who will be saved by this doctrine? All members of the body of Christ. Lahat po ng members ng body of Christ. Legitimate members of the body of Christ. Dahil marami pong nagkiklaim na sila ay body of Christ. Pero hindi nila alam kung bakit sila naging body of Christ. Marami pong nagkiklaim na sila ay nasa grace. Pero hindi nila alam kung bakit sila nasa grace. So, pakinggan nyo po. Atin po itong babasahin. Basahin ko muna sa English kasi yung nilalagay ko pong pattern, English eh. Tapos, sinasalita ko na sa Tagalog para maintindihan po ng ating mga tagapakinig. Ano po? All members of the body of Christ from Genesis to Revelation only in Paul's epistles, Paul's letter, Pauline doctrine, yung 13 books na akin po ditong inilagay, oh. Sorry, hindi natin nabuksan yan. Yan, yung 13 books na yan, oh. Simula Romans, 1 Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, 13 books po yan. 13 books. 13 books are found and taught the words body of Christ, grace, grace of God, mystery, and you can see the words according to my gospel. Meron pong authority si Pablo na sabihin, according to my gospel. He has the authority to speak this. The gospel being exposed is the gospel of Christ. Kaya pala siya may authority doon sa sinasabi niya, according to my gospel, yung kanyang ini-expose, yung pong gospel ni sino? Gospel ni Kristo. The gospel of Christ, Romans 1:16. It is a revelation of our risen Lord Jesus Christ to Paul. So all Christians who claim that they are in grace and members of the body of Christ but do not embrace Paul's teaching are not yet in grace and do not know about the body of Christ. Before you become a member, you should know who taught it and how to become a member. Siya nga naman. Lahat ng membro po ng body of Christ, simula Genesis hanggang Revelation sa Ephesians, lang ni Paul, yung sulat lang ni Paul, 13 books na matatagpuan na ito po na aking inaano dito, yan, yan, yung inilagay dito na pattern, ay matatagpuan po at itinuturo ang salitang body of Christ, grace of God, mystery, at makikita ang mga salitang according to my gospel. Meron siyang authority na magsalita nito sapagkat ang kanyang ini-expose na gospel ay gospel ni Kristo. Romans 1:16. Revelations ito ng risen Lord Jesus Christ sa Kanya. Kaya lahat ng mga Kristiyanong nagkiklaim na sila ay nasa grace at membro ng body of Christ ngunit hindi niyayakap ang katuruan ni Pablo at hindi na ipamumuhay ay wala pa sila sa grace. Hindi nila alam ang tungkol sa body of Christ. Bago ka maging membro ng body of Christ, dapat alam mo kung sino ang nagturo nito at papaano ka magiging membro nito. Yan po. Sa Romans 1:16 sabi po dito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, ikaw man ay maging Hudyo at
ganon din sa Grego. Ibig sabihin po, Jews and Gentiles. Mix po yun. Kaya ang ganda po ng kaligtasan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, dual. Pwede doon sa kingdom of God at pwede din dito sa grace of God. Mapalad po silang tao. Pero mapalad din tayong nakakaunawa at naipamumuhay natin ang mga doktrinang itinuro ng Diyos, inireveal ng Diyos kay Pablo na itinuro naman sa atin ni Pablo. Mapalad din po yung mga taong gano'n. So, yun po, hindi nagkaintindihan na tayo. Yeah. Where will we go? Yan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Where will we go? Saan tayo pupunta? Kasi, alam natin pupunta tayo sa heaven, pero lahok-lahok yung mga unang katuruan. At ganun din po ako noong una. Basta ang pagkakaintindi ko, magsimba ako, maging mabuti akong tao, ako'y pupunta na sa langit. No, hindi po ganun. Where will we go? Tayo po ay ating bubuksan itong ating natin. Itong topic natin ito. Where will we go? Yeah. Where will we go? Basahin nyo at aking babasa sa Tagalog. Tayo mga lehitimong membro ng Body of Christ na nasa ilalim ng katuruan ng grace ay pupunta sa langit at doon ang ating magiging tahanan. Sabi po doon sa Philippians 3:20, Philippians 3:20, basahin nyo. Sapagkat ang ating pagiging mamamayan ay sa langit, doon din naman tayo naghihintay sa tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Iintayin natin doon ang ating Panginoong Jesucristo. So, doon ang ating citizenship. Itong ating ginagalawan ngayon dito sa mundong ito po'y pansamantala lamang. At kung maintindihan nyo ay yung katuruan ng pagliligtas ng ating Panginoon na inirebel niya sa ating Apostol Pablo, kahit po tayo mamatay na at hindi natin naabutan yung rapture, tayo po ay nasa langit at doon natin hihintayin ang pagpunta ng Panginoon doon. Siya yung ating magiging head of the body of Christ at tayo naman yung kanyang katawan. Anong sabi doon sa Ephesians 2:6? Sabi po sa Ephesians 2:6, at tayo'y muling binuhay na magkakasama at pinaupo tayong magkakasama sa mga dakong makalangit kay Kristo Jesus. Makakapiling natin sa doon. Makakasalo. Tayo ay magkakameron doon ng salo-salo sa langit at makakaharap na natin ang mukhaan ng ating Panginoong Jesucristo doon. Makikita natin face to face. At sa Ephesians 2:19, ngayon ngay hindi na kayo, wala dito, hindi ko pa nailagay. Ngayon ngay hindi na kayo mga dayuhan, kung ang mga kababayan nakasama ng mga banal at sa mga sangbahayan ng Diyos. Tayo hindi na dayuhan. Pag tayo naroroon, doon na tayo. Forever na tayo doon. Hindi na tayo makakapunta sa iba. Hindi na tayo pupunta sa impyerno. Hindi na tayo pupunta sa lupa. Doon na tayo. Doon ang ating doon na tayo isi-settle ng Panginoon. Nakasettle na doon. Tayo doon yung mga inhabitants sa heaven. Kasama natin doon ang Panginoon at kasama natin doon ang kanyang mga anghel. Kaanghelan. Biro nyo, ang ganda yan. Ganda pangako yan, di po ba? Yan. What is the rapture and the second coming of Christ? Ito po yung number 4. Ano po? Yan. What is the rapture and second coming of Christ? Tingnan nyo, kung makikita ninyo dito, yun, makikita nyo dito sa ginawa kong thumbnail ninyo, yung rapture, yung mga katawan na binuhay, at saka yung mga buhay, dadagitin niya, no? Mauna yung mga patay na binuhay kasi meron na silang yung permanent body, meron na silang immortal body. Tapos
Mas mauna sila eh. Yun ang nakalagay sa Bible. Babasahin natin yung mga verse. Oh, yan oh. Sige, basahin natin. At ito naman yung second coming mo. Dito naman ito sa lupa. Ito yung tinutukoy sa pag-aaral ng mga Jehovah Witnesses na dito sa lupa. Ito yung paghari. Ang Panginoong Jesucristo, hindi nila maintindihan eh, kasi hindi natin alam, hindi natin kayang arokin ang kapangyarihan ng Diyos. At the same time, siya'y bababa, pero siya din yung ating head doon. Mauna tayo eh. Ahid tayo ng 7 taon. Hindi, explain natin dito. Ahid tayo ng 7 taon doon. Tapos, bababa naman yung Panginoong Jesucristo, but He is still our head in heaven. Bababa siya dito sa lupa. At siya naman ang magiging hari ng mga hari, na hindi ang binibigkas ng mga ibang mga Kristiyano. Siya ang ating magiging mga hari ng mga hari. Hindi nila alam na yung turuan yun ay para sa Israel. At saka yung mga mako-convert na Israel. Para doon, itong pagbabalik niya, nakasakay siya sa puting kabayo. Yan o, dito. Kita nyo naman yung puting kabayo dyan o. Yan. Sige, basahin natin o. Ang rapture ay ang pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos para sa body of Christ. First Thessalonians 4:17, tapos 1 Corinthians 15:1 to 52. Sabi dito sa 1 Thessalonians 4:16 muna. Unahin natin yung 4:16. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay mga buhay na maguli. Ito explain ko sa inyo mabuti yung scenario dito, yung ating imagination ha. From third heaven, meron second heaven, meron first heaven. Ang third heaven ay kung saan doon ang tahanan ng Diyos. Siya ay bababa doon. Pupunta siya doon sa second heaven, doon sa mga universe, sa galaxy, tapos pupunta siya dito sa first heaven, kung saan doon tayo tatagpuin ng Diyos. Yung rapture, hindi siya bababa dito sa lupa, pero bababa siya sa langit, pero hindi siya makakarating sa lupa. Nasa langit. Kasi intindihin nyo mabuti, mayroong 3 dimension ng langit. First heaven, second heaven, third heaven. Kaya intindihin nyo mabuti yan. Kaya nakalagay dito, bababa mula sa langit. Kung hindi natin naiintindihan yun, ang maiintindihan natin ay bababa sa langit. So pupunta sa lupa? Hindi po. Hindi siya pupunta sa lupa. Hanggang doon lang siya doon sa first heaven, iintayin tayo doon. Tayo na may aakyat. Dadagitin tayo. Quote up. Yun yung rapture. Kaya ang topic natin dito, what is the rapture in second coming of Christ? So yan, ano po. Tapos doon sa 17, sabi dito, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Tayo magiging sa Diyos na magpasawalang hanggan. So yun ang in-explain ko kanina, na doon tayo dadagitin tayo, caught up in heaven. Wala namang kasing salitang rapture eh. Caught up ang nakalagay. Kasi yung rapture, Latin word raptura. So yun inaroon doon tayo magmi-meet doon sa heaven. Kasi nga yung first heaven, second heaven, third heaven, kasi napakahaba niyan. Kung titingnan nyo yung distansya ng mundo, baka 1 milyon na laki yung distansya simula, baka hindi lang milyon, at walang nakakaabot doon sa third heaven. Yung mga scientists nakakaabot dito sa buwan, yung mga Mars, ganyan, yung kanilang mga aparato, pero wala pang makakaabot doon sa third heaven. Kahit pa sino pang tao, siguro matatapos ng mundo, wala pang makakaabot sa langit. Ang makakaabot lang doon yung kukuhanin ng Diyos sa langit. Ay, yan, napunta na sa langit, kasi kinuha na siya ng Diyos. Pero walang uri ng anumang sasakyan na malilika ang tao na makakarating sa third heaven. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Ano po? Yan. Tapos dito naman sa 1 Corinthians 15:51, sabi dito, naririto, ipakikita ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo lahat ay matutulog, ngunit lahat tayo ay magbabago. Ibig sabihin, hindi lahat ay mamamatay.
So, may mga buhay pagdating na rapture. O yung ibig sabihin ng mga matutulog ay yung mga patay. Meron na mga nauna na matay pero yun ang unang bubuhayin para makasalubong ang Panginoon. Yung mga na kay Kristo. Yung mga naniwala doon sa revelasyon ng ating Panginoon si Kristo na sinabi kay Pablo na itinuro niya sa atin na naging body of Christ. Yung mga body of Christ na unang namatay, naroon na yun sa langit. Yung kanila espiritu. Pero yung kanilang katawan, sasalubong yun. Hindi natin alam ang proseso doon. Hindi natin alam hindi natin kayang arukin yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin alam kung babalik yung espiritu natin na nasa langit doon sa katawan. Tapos mabubuo sila yung immortal body, yung mga namatay na ang ating pinag-uusapan. Nabuo na yung immortal body at yun ang sasalubong kay Kristo. At yun namang mga nananatiling buhay na aabutan natin. Halimbawa ako, kung ako'y papalarin at meron akong mabibless ako ni Lord na abutan ko yung rapture, mapapalitan na yung katawan ko. Hindi na itong katawan ko na ganito na kalbo. Hindi ko lang alam kung ako'y kalbo pa rin sa rapture. Hindi natin alam, walang makakapagsabi niya. Basta alam natin, immortal body. Meron tayo. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng immortal body? Yung mga gumagawa ng mga ng mga Marvel story, yung sa mga pelikula. Alam nila yun kasi yung mga Superman, superhero, ganun yung immortal body. Lumalampas doon sa mga pader. Lumalampas ang katawan. Hindi pa natin alam yung ibang kapangyarihan ng mga may immortal body, pero yung lamang ang paliwanag na nasa aklat dito sa banal na aklat sa Lucas, lumalampas. Kasi nung meron ng immortal body ang ating Panginoon Kristo, lampas nakasarado yung pinto, makita nila, pumasok na agad. Lampas, lumalampas siya. Ganon din yung atin. Immortal body rin tayo. Meron din tayo immortal body. So, pagpatuloy natin, sabi dun sa 52, 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling trampeta, sa pagkatutunog ang trampeta at ang mga patay, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. So wala na tayong kasiraan. Perfect body na tayo, immortal body. Ako katulad ko, handicap ako. Yun ang sinabi dito. So, pag nagkameron ako ng immortal body, hindi na ako handicap. Normal na ako. Perfect body na tayo. Yan. Baka hindi na rin ako ganito. Baka meron na rin tayong buhok. Baka blondie pa yung buhok natin. Tsaka hindi na malabo yung mata mo. Parang yung vision mo katulad na sa eagle. Kaya nga immortal body, may kapangyarihan ka Kahit malayo nakikita mo, kitang-kita mo na agad yung kaaway. Tapos yung boses mo, hindi nangamul. Malakas na ang boses mo. Yan, ganyan po ang ibig sabihin niyan. Ano po? Magaganap ito bago mangyari ang second coming of Christ, 7 taon na pagitan. Kung saan sa panahong yun, ang ililigtas naman niya ay ang mga tapat at born again na Israel. Kaya po yung pangalan born again, para lang po yun sa Israel. Born again Israel at mga convert, yung mga makukonvert, yung mga maniniwala doon sa 144, doon sa dalawang witnesses na sinasabi sa Revelation, tapos na convert niya yung 154 na mga remnants, tapos makakapag-convert pa rin yun sa iba't ibang lingwahe, iba't ibang nasyon, at makukonvert yun. Ililigtas yun ng Panginoon at mananatili naman sila dito sa lupa ng 1,000 years, millennial kingdom. Yan po yung timeline at saka yung mangyayari. Yan Pagkatapos ng quote up yan na mangyayari sa 1 Thessalonians 4:17, dadating ang 7 taong singkad ng paghihirap ng sangkatauhan. Makikita po natin ito sa Daniel 9, chapter 9. Basahin nyo lahat yun. Ang mga makakapag-endure nito ay isasama ng Diyos sa paghahari ni Kristo dito sa lupa kasama ng mga Israelita. Revelations 19:11-21. Yan po. So, yan. Narito na tayo sa conclusion. Mabilis lang tayo ngayon dahil ayaw naman natin na masyado mahaba. Binabago ko na yung
ito pong ating conclusion dito, kinugot natin doon sa 2 Timothy 2:15. To show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, atin pong basahin, ano po? Yan. Conclusion natin. Yan. Para walang kalituhan, idisiplina po ninyo ang inyong sarili sa paghandle o paggamit ng tamang angkop na salita ng Diyos. Ito po yung ibig sabihin ng 2 Timothy 2:15. Kailangang i-handle natin. Hindi dapat natin ikaya na ganoon ang gagawin natin dahil yung ating ikinahiya dito kasi yung tradisyon ang ating sinusunod. Yung tradisyon, alam nyo naman ang ibig kong sabihin doon sa tradisyon kung matalas ang inyong mga pag-iisip. Ano ba yung ating mga kinagisnan? Ngayon, kung mayroong ganitong turo na akala nila'y bago, sasabihin, ay kulto ka, bagong turo ka. Hindi nila naiintindihan, mas una pa ito. Doon sa kanilang naiintindihan. Doon sa tradisyong siya nating kinagisnan. Tuwan-tuwa si Satan doon. Kasi di ba sinabi ko sa inyo kanina, 2 Timothy 4:4, tuwan-tuwa si Satan kasi binubulag ang mata ng mga taong gusto lumapit sa Diyos. Tinatalokbungan yung mga nawawala, yung mga hindi ligtas. Tinatalokbungan niya Yan po ang mangyayari. Kaya akala nila itong mga nagtuturo ngayon ng ganito, ito'y kulto, ay bago kayo. Hindi po ito bago. Ito'y nauna pa sa lahat ng denomination ng Christianism. Yung mga Baptist na yan, mga ano yan, mas una pa po ito, mga Katoliko na yan. Ito po ituro ni Pablo. Kaya nga si Pablo pinatay dahil ayaw ng demonyo. Gumamit ang demonyo ng tao para patayin siya. Para hindi ito ma-expose. Ay yung mystery na expose na ni Pablo, pinilit pa rin ilihim ng dyablo para hindi maligtas ang mga tao. Inilihim pa rin ng dyablo biro niyo yan Ano bang gospel ang para sa body of Christ kung saan doon dapat tayo mapabilang? Yes. Ito yung itinuturo saan ba natin makikita ang salitang body of Christ? Doon lang sa mga turo ni Pablo. At ano naman ang tamang gospel para sa mga Israelita? Kaya dapat alamin natin ang ibig sabihin nito. Yan. 2 Timothy 2:15, yung tamang pag-handle. Sapagkat detalyado po ang pagliligtas ng Diyos. Hindi po labo-labo na nagdudulot ng confusion. Ang author po ng confusion is si Satan. Pero hindi po masama yung lumabas doon sa 13 sulat ni Pablo, hindi po sila masamang turo. Sila po ay learnings para din sa atin na nabubuhay na body of Christ, para po doon sa ikagaganda ng ating pamumuhay, para po sa kabutihan. Pero pag ang ating gustong mayakap at makuha ikaligtasan, yung itinuro, yung inireveal ng ating Panginoong Hesukristo kay Pablo, yun ang ating yayakapin. Ano po? Yan, Sabi dito, kaya sana tayo. Ito po, yung sinasabi dito, remember, God's salvation is detailed to keep you away from confusion, which is the devil's method. Ito po yung sistema ng diablo. Sabi dito sa 1 Corinthians 14:33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Don't blame God for your confusion. Study God's word rightly divided to cure it. 2 Timothy 2:15. Hindi ko na ilagay dito. Ang ganda na sana nito. Yan ang detail.
Tapos dito, sabi dito, it is difficult, mahirap kung spekulasyon lang ng isang pastor na nakatindig sa harapan ninyo ang kanyang ipinapahayag at walang basihan na nagmumula sa Biblia. Yan po nakakatakot eh. Yung basta na lang yung pastor ay huhugot sa pamamaraan ng kanyang kaisipan, hindi sa pamamaraan po ng salita ng Diyos. Ano bang ibig ko sabihin ng pamamaraan ng kaisipan ng isang pastor? Yung halimbawa meron kang topic tapos bibigyan mo lamang ng iyong sariling explanation, ng iyong sariling description, o kaya ay yung isang istorya na nakita mo o naalaala mo na iaangkop mo doon sa salitang iyon na iyong topic. Yun po ang sinasabi ko na spekulasyon na walang basihan na galing sa Biblia. Kaya pwede kayong maboring sa akin dahil lahat po ng explanation hinuhugot ko rin sa salita ng Diyos doon sa within Paul's letter, within Paul's epistles, within Pauline doctrine. Doon ko lang hinuhugot dahil yan po magliligtas sa atin, mga kapatid. Hindi tayo maililigtas sa mga salitang galing sa proverb. Maganda yan sa ating pamumuhay dito sa lupa. Para tayo makapamuhay na maging mabuting tao, maging mabuting mamamayan. Yung mga Proverbs, Psalm, o yung mga binibigay sa Synoptic Gospel, lalo na yung Sermon of the Mount. Napakarami pong turo dyan sa ikagaganda ng ating pamumuhay dito sa lupa, sa ating ikabubuti ng ating pamumuhay, para tayo hindi mapaliko ang ating pamumuhay. Hindi tayo masyado maghirap. Kasi kung susunduin natin yung mga sinasabi ng Panginoon sa Kristo na siya'y nabubuhay pa, hindi tayo maliligaw sa ating pamumuhay, hindi tayo maghihirap. Kung tayo susunod sa batas, kung tayo hindi madadali ang ating buhay. Yun. Pero kung ang inyong yayakapin ay yung sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa, gusto mo makaligtas sa pamamagitan ng rapture, ito ang iyong yayakapin. Opo. Kaya nga po, ano po sinabi doon sa tuwa-tuwa po si Satan uulitin ko na naman yung sinabi niya ayan But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Yung ating gospel, itong gospel na ito yung revelation ni Christ kay Paul. Nag-iit ko. Tapos doon sa 4, sabi niya, in whom the God of this world. Teka, nawala. Yan. Ito yung una, ito yung una sinabi ko kanina. Ito yung pangalawa, 2 Corinthians 4:4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Yung mga hindi naniniwala. Dito sa mga sulat ni Pablo. Dito sa Pauline epistle, dito sa Pauline doctrine. Yung mga hindi naniniwala dito, they are blinded. Their minds are blinded by Satan, the God of this world. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. So, hanggang dyan na lang po tayo, mga kapatid. At tayo po'y manalangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa pahayag mo ngayong araw na ito na napakalinaw, na nagbigay sa amin po ng essentiality. Yan po. Nagbigay po sa amin ng essentiality and clarity ng Pauline epistles, ng Pauline doctrine. Kaya Lord, kung sino man po makakapanood ng video na ito, sana buksan niyo ang kanilang kaisipan at isama niyo rin po sila sa mga maliligtas. Yes, Lord God, sapagkat sinabi mo nga, yung mga hindi nakakaunawa ng mga pahayag ni Pablo ay sila po ay hindi ligtas. Nakatago sa kanila yung gospel of salvation. Pero doon naman po sa nakakaunawa ng mga pinahayag mo kay Pablo para sundin ng tao may pamumuhay, sila po yung inyong mga predestinated. Sila yung inyong itinalaga, sila yung inyong mga pinili. Kaya Lord, salamat po at patuloy ko pong itinataas yung ating mga dating tagapakinig na nakikinig po ng mga salitang ito, na patuloy niyo po
po silang pagpalain, patibayin niyo po ang kanilang pananampalataya, ingatan niyo po sila sa kanilang pamumuhay at Lord, kung sila man ay nagkukulang sa kanilang pamumuhay, inyo pong punuin at kung sino man po ang may karamdaman sa mga oras na ito doon sa ating mga dating tagapakinig, Lord, hipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay at niyo po silang gamutin. Lord, ako po humihingi sa inyo uli ng tulong na sa mga samandaling ito, ako po ay meron po akong ginagampanan na tulungan niyo po ako dito sa aking ginagampanan ito sa panahong ito, Panginoon, para mapagtagumpayan ko po, O Lord God. Yes, Lord God, para po mapagtagumpayan ko po ito po, hindi ko hinihingi sa inyo sapagkat ito po material na bagay lang, pero ako po inyong pagpalain, ako po inyong tulungan at bigyan niyo po ako ng wisdom, O Lord God, at ilayo niyo po ako sa tukso. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po akong gamitin, Panginoon. Gamitin niyo po ang aking buhay sa paghahayag ng iyong banal na salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.